how can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda naman? po. Ayan, ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong, mga bossing. Ang tanong, kasi di ba nagkaroon ng rehabilitation dyan sa EDSA at gumastos tayo ng billions of pesos dyan sa rehabilitation sa EDSA. Billions, okay? Billions. Sino ang nagplano niyan? Si Vince Dizon, MMDA, at saka ang Palasyo. Tangina nitong mga to. Kita mo. Ang yayabang, pumunta sa Davao noong nakaraan, itong hudas na si Vince Dizon, mura ng mura doon. Putangin na ganito, putangin na ganyan. Ngayon, proyekto niya mismo, mga bossing. Ito yung sinasabi natin, na ang nilalagay sa gobyerno, mga bobo. Siyempre, si Vince Dizon, hindi man engineer, wala siyang idea, wala siyang knowledge, wala siyang background tungkol sa paggagawa ng mga struktura, construction, ganyan. Mayaman man yan, siya man ang nag-observe ng mga development dyan sa nung BCDA siya dyan sa Subic Bay. Sa Clark pala, sa Clark. Mga bases, siya ang nagpasinaya. Pero mga bossing, pagdating talaga sa construction, strength of materials, kailangan talaga meron kang background dyan. Ayan problema, payabang masyado, payabang. Ayun, ang nagyabang siya na yun daw, rehabilitation ng EDSA, aabot daw ng taon-taon. Putang ina, wala pang isang taon nasira na. Hayop kayo. Wala, matindi talaga. Ang yayabang kasi nitong mga ito, ang yayabang kasi ng mga taga-gobyerno Sila mismo ang binibisto ng mga pagkakataon. Kung matatandaan ninyo, sino nagbisto kay Bongbong patungkol sa flood control project pagkakataon? Sino nagbisto sa mga congressman patungkol sa mga pagnanakaw nila pagkakataon? Kaya man nilang itago yan, pero yung mismong kalikasan natin yung nag-e-expose sa kanila. Kaya ngayon, nakikita kung gaano sila katarantado. Ngayon, eto. Sabi ni Vince Dizon, matibay itong ginawa namin, bilyon-bilyon ang budget nito, maganda na ang EDSA. Ayan na, tutsa umulan. Wala pang isang taon yung kanyang rehabilitation. Warak-warak na naman, may bumagsak na dingding, butas-butas yung kalsada. Putya, sabi ko nga hindi dapat yung EDSA ang nire-rehabilitate natin. Ang nire-rehab, yung Palasyo. Yung presidente natin, sabi ni Aimee, batak daw yan, palumpalo. Baka dapat it's about time na i-rehab na yan. Tigil nyo na yung pagre-rehab sa EDSA, gumagastos kayo. I-rehab natin yung presidente, baka sakali, paglabas ng rehab niyan, presidente pa rin siya, tumino na yan. Baka sakali, maganda na gawin yan sa Pilipinas. Hindi man ako nagsabi niyan, sabi niyan yung kanyang kapatid. Walang hiya na yan, Vince Dizon, ang kapal ng mukha mo. Pasok. Tanong yan. Unang-una, ang ginagamit nating aspalto ngayon, at ito pag-reblock natin, Namaos na to sa kasinungalingan Nakita nyo paos? Kaya paos yan, putyang ina, kasi sobrang sinungaling. Maganda daw yung aspaltong ginamit dyan sa EDSA. ang piling-pili. Piling-pili daw. Tang ina, saan ka makakita ng aspaltong piling-pili? Ano yan? Pumunta ka sa palengke, tas maraming uri ng aspalto. Paano mo pinili yung mga aspalto? Maganda tong aspalto na to kasi jasmine. Ganon. Maganda tong aspalto na to kasi California rice. Ano yan, bigas? Bigas yan? Lang iya talaga tong mga ito. Pilim-pili daw yung nilagay ng aspalto. Alam mo, walang alam Sana, meron kang tawag. Yung aspaltong inilagay natin dyan, level 7. Kasi yung usual na aspaltong nilalagay, level 2 lang yan. Nakita nyo yung sa mga karerahan, yung sa mga tarmac. Ayan, level 7 yan. Ganun ang nilagay natin sa EDSA. Matibay yan. Dapat pero ito, ang sinabi is, alam din nyo, yung nilagay nating aspalto dyan, piling-pili. Putang inan yan. Wala pa akong palengking pinuntahan na may tindang aspalto. Pinaglololoko tayo nitong gago na to Pinaglololoko tayo nitong mga tarantado na to. Tangina, mga adik yata ito Genuine daw na asphalt siya. Ano yan? Parang drugs, ganun. May genuine, may class A, class B, ganun. Mga tarantado rin Gago kayo Niloloko nyo kami Sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento. Yan, tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, Siyempre, mahal yun Pag binakbak mo yan, mahal yan. Doon tayo sa mura para may kita. Pag binakbak mo yan, mas malaki gagasasin natin, konti take home natin.
Pero pag yan, pinatungan mo, nilagyan mo lang palaman. Ayos yan. Pucha, malaki budget na mayuwi natin dyan. Find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin. And Tayo na, paus. Paus na to sa kakasinungaling ng hayop na ito. find better technologies. Find better technologies. Pag nagkwento sila ganyan, hindi ko nga alam kung mga addict tong mga to. Pag nagkwento sila ganyan, find other technologies, find better solutions. Puro sila mga power words, di ba? Nung Sona niyan, ganyan din. Papalipad ng rocket. Kasi feeling talaga nila, maganda Pilipinas eh. So ngayon, supposedly, yung EDSA Rehab, sabi ko nga, ang EDSA Rehab, kahit na tapalan mo ng aspalto yan, ganun pa din, 4 lanes lang din yan. Dapat, ang i-improve mo dyan, maglagay ka pa ng panibagong second floor, ganun. Second floor ng EDSA, third floor, fourth floor. Kailangan talaga dito, i-utilize na natin yung langit. Gumawa na tayo ng maraming daanan sa ibabaw. Parang sa ibang bansa, di ba, marami silang mga skyway. Kasi nga, kung nakalapag lang din yan sa lupa, aapat lang yung linya na yan, kahit tapalan mo yan, apat lang din yung linya niyan. Paano luluwag ang traffic sa EDSA? Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang ganda nung idea nila ni Mark Villar. Ang idea nila, sabi nila, kung mapapansin mo, nasan ang mga bottleneck? Ang mga bottleneck nandoon sa kalsada kung saan tumatawid dito sa Pasig River. Napaka-powerful ng Pasig River, mga bossing. Ilang syudad ang dinadaanan ng Pasig River? Lahat, Quezon City, Pasig, Taguig, Makati, Maynila, dinadaanan niya ng Pasig River. Para makatawid ka diyan sa Pasig River na yan, kailangan mong dumaan dito sa Guadalupe. Para makatawid ka, dadaan ka sa Guadalupe. Ay siyempre, magta-traffic sa EDSA kasi lahat ng tatawid ng Pasig River, dadaan sa Guadalupe. Anong ginawa ni Pangulong Duterte at ni Mark Villar? Gumawa tayo ng mga iba pang kalsada malapit sa EDSA na tatawid ng Pasig River. Ginawa yung Makati Mandaluyong Bridge. Ginawa yung BGC Pasig Bridge. Ang daming mga tulay na tumatawid na ngayon sa Pasig River. So hindi na lahat nagsisiksikan sa EDSA. Yung iba nandoon sa Makati Mandaluyong, yung iba nandoon sa BGC papuntang Pasig. Hindi na lahat dumadaan ng EDSA. Yun yung dapat isip ng isang leader. Saan ka makakita ng leader na i-rehabilitate yung EDSA? Ano boss, babakbakin yung kalsada? Hindi. Patungan mo lang. Magwa-widening ba tayo? Kukuha ba tayo dito sa parting kaliwa at sa parting kanan para madagdagan ng isang lane yung EDSA? Wala, di naman nagdagdag. Paano yung mga bus natin, boss? Para mabawasan yung kalsada sa EDSA, yung mga sasakyan sa EDSA, pwede ba tayo magdagdag ng carousel bus o kaya magdagdag ng bagon ng tren? Wala, hindi naman sila nag-improve ng mass transport natin. So, ano nga asahan ng mga tao? Di mga sasakyan pa din nila. Ang dami pa rin sasakyan sa EDSA. Traffic pa din sa EDSA. Kasi nga, hindi naman nadagdagan yung lanes ng EDSA. 4 lanes pa din yung EDSA. Pero kung yung rehabilitation na sinasabi mo or improvement, kaya ka mag-i-improve lagyan mo ng second floor. Matagal matapos, pero sige, one way gawin natin. Yung ilalim, papunta rito, yung ibabaw, papunta ron. Tapos may mga sanga na, palabas ng mga syudad. Papunta Makati, papunta Pasig, papunta Quezon City. Gawin mong 2 palapag yan. Kasi yung dating 4 lanes, magiging na siyang 8 lanes. Kasi nga, isang way na lang yung papunta, isang way na lang yung pabalik. Tama? Di sana, maluwag yung EDSA. Kung ako lang, kaya lang, gago tong mga magnanakaw So, ang ginawa nila, rehabilitation yung EDSA, tinanggal lang pala yung mga lubak. Ganun din, hindi rin may ibsan yung traffic dyan. Nagkapera pa sila. Sang ka pa. Sabi niya, technologies, malupit daw na technologies. Pucha, gagamitan nila to ng mga power words kasi magmumukha kayong mga tanga, akala nyo totoo. Pero sa totoo lang, wala. That other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin, no? Magpasalamat muna tayo doon sa mga generous sa channel natin. Si Saint Lizzie, sarili niyan dapat niyang pagmumurahin. Sabi niya dito. Syempre, hindi gagawa ng extra lane or bagong kalsada kasi kokonti makukupit. Tama. Sabi ni LAX Traveler, shout out Boss Dada sa mga kuyang, William Rhodes, Harvey, #767. Mabuhay kayo mabuhay kayo yung mga kuyang natin dyan sa Amerika Diretso. Yung ginagamit daw ng ibang bansa, yung nilagay niya. Putsang inagago, ikaw lang ang gumamit niyan. Yung
ginagamit ng ibang bansa. Alam nyo ba sa Japan, kapag gumawa sila doon ng kalsada, puchat, oras lang, tapos na. Dito, ang tagal-tagal mo nang nire-rehabilitate yung EDSA. Walang hiya kayo, di pa natatapos yan. Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito Yabang, di ba? Yung mga engineers natin naghanap ng bagong paraan. Pilim-pili yung mga yung asfalto na ginamit natin dito, makabagong technology. Tapos ito ang ginagamit nung sa ibang bansa. O tayabang mo, Dizon. Tangina, wala kang kasi yabang. na yun, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Matibay daw. Matibay matibay. Mas matibay pa sa mukha niya. Skyway, SCTEX, etc. At sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong asfaltong ito sa ating mga Lupit runway sa airport. Wala siyang tawag doon At least man lang may tawag siya doon para sana ma-fact check natin. Halimbawa, ang tawag doon is Asphalt 767. Diba, mga ganon, yung may mga code para malaman natin kung maganda ba talaga. Totoo ba yun? Ganun ang ginagamit sa mga racetrack tsaka sa mga airport. Ayun ang yabang-yabang, yung matibay daw. Ginagamit daw sa mga runway. O, sige, tinan natin kung totoo yan. Is it normal national road. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero Ayun lang, more expensive. Ito pa, nakakatawa. More expensive. So may mura, pinili niya yung mas mahal kasi mas matibay. Pucha, anong nangyari? Ano nangyari, Vince Dizon? Tanginan nyo kasi puros kayong mga kawatan Yan ang problema expensive. Pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa. At nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko pas 5 billion nga, wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch of the North. Wala pang 6 billion. Lagpas 5 billion. So gumastos tayo ng 5 billion. Tapos, warak-warak na ngayon. Umulan nung Miyerkules, Huwebes, Biyernes, warak-warak na ngayon. 5 billion. Pukin ang ina nyo. Magkano yung confidential funds ni Inday Sara? 125 million. Magkano yung hindi pa naliliquidate, yung may question? 70 million. Saan napunta yung confidential funds? Paglaban sa krimen, paglaban sa terorismo, para hindi ma-recruit yung mga anak ninyo dahil sa mga confidential funds na yan, foiled. Walang pag-atake na nagawa ang Communist Party of the Philippines, CPP, NPA. Wala silang nagawang pag-atake. Nasayang yung pera? Hindi. Ninakaw yung pera? Hindi. O dito, sa kalsada, sa EDSA, ang yabang ng administrasyon. Ang yabang ni Vince Dizon, mura ng mura nung nagpunta sa Davao. Ang yabang ni General Torre, Metro Manila Development Agency. Ang yabang-yabang. Umulan, 4 na araw, 5 billion pesos. Ang nasayang. Napunta ba sa mabuti yung pera, 5 billion versus 70 million ng Office of the Vice President for confidential funds? Nasayang yung 5 billion. Ninakaw ba yung 5 billion? Hindi natin alam. Basta ang alam natin, palpak yung pinaggamitan ng ng pondo na yan. Tapos si Inday Sara ang ini-impeach. Ang daming tarantado sa gobyerno na hindi competent na gawin yung mga trabaho nila. Yan ang problema natin. And how long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum 5 years? Wala pa 1 taon, nadurog na Putang ina, pagka sinungaling mo kasi Yan ang problema, Vince Dizon. Sinungaling ka, sinungaling si Bongbong, pucha, parehas kayo. Parehas kayo sinungaling, mga walang hiya kayo. Minimum 5 6 months later. Wala pang 6 months. 5 years, 6 months. Nasira agad. Putaragis ka, Vince Dizon. Walang hiya ka, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Salot ka. Parehas kayo ni Bongbong. Kaya pala, gustong-gusto ka ni Bongbong, parehas kayong loko-loko. Parehas kayo sinto-sinto.